Showbiz Fanatics, Miss Catherine Bernardo, balaspatan na may kadate. Sino nga ba ito? Kilalanin natin. But before that, if you haven't subscribed, katulad lagi natin ginagawa bago tayo magsimula, ay nais ko po muna kayong i-appreciate at pasalamatan sa lahat po ng mga pag-support at panonood at of course sa inyo pong pagtitiwala sa ating channel when it comes to this news. So matapos nating ilabas kani-kanina lang yung ating news about dito sa trending topics ngayon na si Miss Sara Labati at si Miss Catherine Bernardo ay napag-uusapan, nadadawit yung pangalan niya, nadadrag yung pangalan niya. Meron pa po akong nabasa isang komento na parang kaya daw bumubulong itong si Sara Labati. Dito, usap-usapan yan sa X grabe talaga yung mga nababasa ko sa X na dating Twitter. Na yun daw, binubulong nitong si Miss Sara ay patungkol dun sa party drug na dala-dala niya. Which means, kaya dinadawit yung pangalan niya dito. Parang sinasabi nila na, Diyos ko po, parang pag iniisip mo, napaka-imposible. Imposible nga maganap yan. And yun po ay haka-haka lang ng ilang mga demolition na man. Yung mga bashers nitong si Miss Catherine Bernardo, tumitindi na talaga sila. At para silang kabuti, dumadami sila ng dumadami. Pero sabi nga, more bashers, more blessings. Ganyan talaga sa social media. Hindi natin, aalis. So anyways, eto na, pag-usapan natin to dahil si Mr. Dominic Roque po ay talagang meron po siyang sinupalpal na isang parang toxic or dilulu fan na kung saan nagkomento po siya sa photos. Hindi naman ito yung dilulu fan yung other people ang tinutukoy dito. God are the days when Dom could freely and randomly post ng solo pictures ni Kat sa feed niya without these crazy people thinking any other about it. So sumagot po si Mr. Dominic Roque na parang kasi binibigyan nila ng maling interpretasyon, parang ganun. So maganda lang talaga kay Dominic Roque na kapag po nauugnay or parang nadadrag yung pangalan ni Miss Catherine Bernardo through him, ay sinasagot niya agad. Kumbaga binablock niya agad yung mga ganitong klase ng mga news at yun ang maganda kay Dom at pinagpipilitan niya na talagang they're really sisters and brothers so kaya naman sobrang bilib tayo kay Dominic Roque kasi kaya niyo ipagtanggol si Kat sa lahat ng mga dilulu fan. So anyways, eto na dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po dito sa isang balita po na kumakalat sa social media na spotted nga daw si Miss Catherine Bernardo na may kadate pero hindi isang lalaki kundi isang babae. Sabi po ng article, may lumulutang na bali-balita na palihim doon mo nagde-date ang dalawa. Ngunit ito ay mga chismis pa lamang at wala pang official na konfirmasyon mula kina Catherine o Nadine. Sabi ng netizen, ito ang gusto kong bagong love team, Kat din. No to Kat din. Dapat magkaseries sila or movie. Nasa comment section ang buong detalye. So naroon po kasi may kumakalat na news na parang spotted daw itong si Miss Catherine at si Miss Nadine Lustre na matapos po silang maging parang friendship, magpatapos silang magpaluhan sa Instagram ay namamataan silang magkasama at magka-date. Sabi ng ilang mga fan na parang may gagawin daw serye itong dalawang ito, pero ang alam ko kasi meron silang gagawin na parang movie na medyo malalim yung storya at kailangan talaga is magkaroon talaga sila ng tinatawag na common understanding para mas maging maganda yung takbo nung kanilang samahan sa shooting. So kung totoo man yan, mas maganda kasi at least kung dati pinagsasabog ng fan ang mga Catherine fan at ng itong sina din yung mga fanatics po nila, yung mga supporters nila. This time magandang magandang pangitain kasi kung isipin niyo pag nagsanib persa po yung mga fan ni Nadine at ni Miss Catherine Bernardo ay naku siguradong tatabo po ang movie ng kanila pong gagawin. So yun po yung isa sa mga tinatarget kasi ng producer na makagawa sila ng pelikula together kasi napakagaling din naman kasi talaga ni Nadine umarte meron talaga rin siyang talent pagdating sa pag-acting tapos pares pa sila ng experience sa mga exes nila, diba? So anyways, hindi naman po big deal yan at hindi naman issue yan para sa mga Kat din. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa ating latest update. Sabi ni Mr. Renato, sinagot kasi Ma'am si Herminia Mangilan. Sabi niya, on my part, it's hard for me to believe this issue because everybody knows how clean living si Kat. And about kay Sara, I cannot comment on that. We don't, baka yung bote, lahayan lang yan, or lagayan lang yan. Pero, sufficient proof na cannabis yung laman ng bote. Lahat ng mga nag-comment and share sa issue to, pwedeng makasuhan ng libel, lalo pag nakuhanan ka ng patunay na nasa comment and share ka. Sobrang sensitive issue to. Kaya never ako nag-comment dito. Tama, diba? Kasi hindi pa naman talaga napapatunayan. Pero, parang yung inuhusgahan na itong si Miss Sara na bati patungkol sa issue, Kasi talagang parang napaka-sensitive yan kasi pwede kasi siyang pwede siyang makasuhan, Dahil may ganito. Pero, syempre, naantay pa rin yung statement ni Miss Sara Labati patungkol dito. Sabi ni Ma'am si Annabel Garde, actually po Miss Dallas, before ka nag-update nung tungkol sa party ni Doc Ivy, napanood ko na sa vlog ni OG Diaz about dyan na si Sara nga may ganyang item sa bag pero never ko pinansin kasi inom naman si Kat, hindi siya sumasali sa ganyan. Hanggang inom lang yan. Pag may
okasyon, saka focus ako dun sa issue na magkasama sina Daniel at Richard sa isang palabas. Kaya siguro nagbulungan. Sana ma-explain si Sara Labati about that kasi kawawa naman si Kat, nadadamay, hindi naman dapat. Alam mo naman maraming bashers na naghihintay lang ng mali ni Kat. Anyway, Kat din pa rin kahit ano man ang mangyari. God bless us all, Kat din forever. And igagrab ko yung sinabi ni Mamshi na marami talaga ngayon na parang konting mali lang or parang hinahanapan nila ng mali si Miss Catherine. Lalo na't ngayon, diba, na nagpo-promote po ng movie si Miss Catherine Bernardo, may movie po siya. Talagang marami pong mga ngayon, mga bashers na ewan. Kaya naman, dapat alam po natin kung paano natin ipagtatanggol si Miss Catherine Bernardo sa mga malicious stories and fabricated stories na kumakalat ngayon sa social media. Nakakaawa lang kasi parang hindi po kasi niya pinagtatanggol yung sarili niya. Pinalalagpas niya kasi ang katwiran niya is parang wala siyang pake dun sa sinasabi ng ibang tao dahil hindi naman daw yun ang magdi-define sa tunay na pagkatao niya. Totoo naman, di ba? Kung sino naman yung totoong nakakakilala sa kanya, una, yung Diyos ang nakakakilala sa kanya, pangalawa, yung sarili niya. Sabi naman ni Ma'am Elvira Lim, Kat, alam mo, masama sa'yo, huwag kang gagaya sa mga taong gustong sirain ng buhay. Sana layuan mo ang mga taong hihilain ka pababa. Alam naman natin lahat mabait ka at may maayos na pamilya. Huwag mo sirain. Di lahat ng kaibigan maayos. Merong inggit kaya ingat sa mga sasama, lalo dyan sa ginagalawan. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, ano? At tama naman, diba? We should always choose friends na talagang dadaling ka sa kabutihan kasi pag ang kaibigan mo, mahuhusgahan ka kung anong klaseng kaibigan yung kasama mo. Sabi ni Ma'am si Virgie Pampos, hi Ma'am Dars, thanks again for your Kat din update. God bless you more. Yes, Miss Dars, yung sinabi ni Christy Permin about Kat, agree ako sa kanya. Oo, totoo, naging masaya naman siya kay Daniel dahil mas sweet naman si Daniel kay Miss Catherine. Kaso, nakikita mo rin sa mukha ni Miss Catherine na hindi siya brightness. Nagpaka-martyr ang pagmamahal niya kay Daniel. Tapos si Daniel ayaw niyang binibiro siya. May video na binibiro siya ni Miss Kat na sinabihan niyang pa-epal or epal si Miss Catherine. Kaya lang, lagi sigurong pinag-aawayan nila yung pananamit ni Miss Catherine. Kaya kung minsan may mga sinusuot si Miss Catherine na parang manang ang dating niya, mabuti na lang kahit na medyo manang ang mga suot niya, parang panglaban niya ay yung magandang mukha niya. O si Daniel, nayayabangan ako sa kanya. Kaya si Miss Catherine lang ang gusto ko noon, sila pa. Anyway, God bless everyone. Ma'am Dars, maybe this end of the month, siguro sila mag-start ng promote ng movie nila ng Kat din. Yun, sure na po yan. Sigurado po na soon. And I know na parang may mga inihahanda na rin po mga interviews na tape na tapos ilalabas na lang during the promo. Pero maganda kung pupunta sila sa mga malls, mga big malls, diba, para to promote the movie. Sana may mga mapuntahan sila ng mga malls na malapit lang para at least makapunta tayo doon at mapanood natin ang live. Tapos ibibideo ko po para mapanood nyo rin. Sabi ni Irma, ay nako, gagawin lahat para masira si Kat. Matalino si Kat, din niya gagawin mga bagay na alam niyang tama at magkakaalam ko para sa vape yung hindi drugs, pataw at talaga itong bashers na to. God bless you po, Miss Nareds. Thank you po, Ma'am si Irma. Totoo po yan, ang dami mga katulad nga na sinabi kanina ng isang viewers natin, naghahanap lang talaga sila ng mali para kay Miss Catherine, para po talagang ilaglag, sirain. Ganun yung isa lang po ibig sabihin yan, Miss Catherine Bernardo still relevant sa showbiz, kaya talagang binabantayan. Sabi ni RJ Med, hello Miss Dareds, all the Katden fans, thank you so much updates. I'd like to share everyone that I'm enjoying watching the promo videos Katden recorded 4 years ago, which prove that they have manifested their future. Sobrang goosebumps, Miss Dareds. Never did I ever imagine na may ganitong ganap sa life ng Katden and we Katden fandom. So, thankful to God na sila ay pinagtagpo at tinadhana. I'd like to share Alden's favorite line from one of John Lloyd's movie, kaya tayo iniiwan ng mga mahal natin kasi may mas darating na taong magmamahal ng lubos sa atin. We claim healing for Catherine as we have or paved the way on the road to forever. Prayers for Katden and victory for HLA. Yan. Alam niyo po, totoo yan. Kapag pinanood yung mga dati-dati nilang interview, nakakilig naman talagang may chemistry. Tapos lalo na kapag pinanood niyo pa po yung Hello Love Again or Hello Love Goodbye, diba? Parang kahit ilang beses mo siya panoorin, lagi pa rin may tama Meron pa rin talagang kilig at meron pa rin talagang siyang napakagandang effect sa mga nanonood. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!